So ito, unahin natin itong pinaka-latest, no? Mga kababayan, itong kay Arnie Tevez. Actually, mga kababayan, itong kay Arnie Tevez ay ito po ay galing po sa bandera. Ayan, kung nakita nyo po, nasa bandera po yan. Actually, ano bang ano nito? May 28, 2025. Ayan, May 28, 2025 po yan ha, na balita. Sa bandera, Showbiz Chika Balita. So, ito mga kababayan, nakalagay po dito, ayan, Arnie Tevez, arestado sa Timor-Leste, anak umalma, kinidnap at inabuso raw ang kanyang ama. Nako. Mamaritis Mosne, hello po dyan sa California, USA. Mga kababayan, maniwala po ba kayo na kinidnap, no, si Arnie Tevez ayon sa kanyang anak? Meron bang kinidnap na pinapauwi sa bahay? Pinapauwi sa lugar kung saan siya pinanganak? Alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, ganyan talaga ang kadalasan reaksyon ng mga taong makasalanan. 'Di ba? Alam mo yung sasabihin kinidnap, hindi po natin matatawag na kinidnap si Arnie Tevez kasi alam nyo kung bakit? Ang tirahan po at ang kapanganakan ni Arnie Tevez ay nasa Pilipinas, sa parting Visayas, na kung saan sa Ilonggo area, no? Sa mga kababayan at kapatid nating Ilonggo. So ngayon, ang tanong ko, kung kinidnap si Tevez, no? Hindi naman taga Timor-Leste si Tevez. Hindi po kidnap ang tawag doon. Siya po'y inaresto kasi siya po'y may kasalanan. Kasi simple lang naman yan mga kababayan parang si Harry Roque lang yan. Bakit ka nga ba magtago sa ibang bansa or bakit ka nga ba tumakbo sa ibang lugar kung wala kang kasalanan? Isa lang naman iisipin ng tao, sabi nga ni Salvador Panero, dito sa Pilipinas, immune na ang mga tao sa ganyan. Kapag may kasalanan ka, taguan mo, takasan mo, takbuhan mo, ibig sabihin guilty ka. 'Di ba? So hindi po kidnap ang tawag doon. So ito mga kababayan, basahin ko lang po yung article ng post ng Bandera Chika Balita. So sabi ni Axel Tevez at Arnie Tevez, anak po ito ni Arnie Tevez. So nakalagay dito, kinidnap at inabuso umano ng mga otoridad ang puganting si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Tevez or Arnie Tevez Jr. Ito ang naging revelasyon ng kanyang anak na si Axel Tevez matapos maaresto ang expelled congressman kagabi May 27 sa Timor-Leste. So arestado po, hindi po kinidnap. Naglabas ng 10-second video si Axel sa kanyang Facebook account ngayong araw, May 28, at dito nga mapanood ang paghuli sa kanyang ama ng mga operatiba ng Timor-Leste at immigration officials sa bahay nito sa Dili, Timor-Leste. Ayon kay Axel, dakong 8 p.m. inaresto ang kanyang ama na wala umanong kahit anong kaukulang dokumento na ipakita. Actually mga kababayan, hindi mo na po kailangan na maglabas sa mga kinaukulang dokumento na ipakita para hulihin ang kanyang ama. Ang kanyang ama po ay nasa red notice po ng Interpol. Bakit nga ba nandun sa red notice ng Interpol? Kasi ito po ay wanted. Diba? Ito po ay may salang pagpatay or pagpapapatay sa kapwa niya politician. Ayon kay Axel, dakong 8 p.m. inaresto ang kanyang ama na wala umanong kahit anong kaukulang dokumentong na ipakita. At 8 p.m., immigration officers arrive at his residence and pick him up. They just pick him up without documents, without warrant or any form of legal documents. They just came forcefully. They took him out forcefully, and right now as we speak, he is still in the immigration building in Timor-Leste being held illegally by the immigration officers, also surrounded by Timor-Leste police, saad pa ng anak ng dating kongresista. So, hindi po siya kinidnap. Siya po ay hinaresto kasi may kasalanan po siya. Simple lang naman mga kababayan, maniwala po ba kayo na kinidnap si Arnie Tevez? Alam naman at kita po, di ba? Kent resident si Tevez sa Timor-Leste, bakit may bahay siya doon? Actually, Mansi Chan, hindi naman po siya siguro resident doon. Siguro, kumbaga, parang nangupahan yata siya doon. Nag-rent para magtago nga, parang si Harry Roque. So mga kababayan, ganito lang kasimple yan. Hindi po siya matatawag na kinidnap kasi si Tevez po
alam po ng sambayanang Pilipino yan at nakita po ng sambayanang Pilipino kung paano po siya ilagay sa Interpol red notice. Di ba? Muling inaresto sa Timor-Leste si dating Negros Ito. Lakasan ko lang ha, mga kababayan. Book flights, hotels, and attraction tickets all in Ito one ha, iparinig ko sa Hot-selling inyo. products are available on Alibaba. Wait lang, may ads lang. Come and purchase now. Ma'am Sweet Dali Babes Castro. Muling inaresto sa Timor-Leste si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves na itinuturong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo noong 2023. Inaantabayanan na ng Justice Department ang sitwasyon at magiging hakbang ng gobyerno roon. At nakatutok si Salima Refran. Alas 8 ng gabi, oras sa Timor-Leste, dinampot si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves sa kanyang bahay sa kabisera na Dili. Ang abogado doon ni Teves, mahigpit ang yakap sa kliyente. Pareho silang kinuha ng mga otoridad na napag-alamang mga kawani ng Timor-Leste Immigration Police. Nananatili sila ngayon sa Ministry of the Interior. Pinost ang mga videong ito sa social media ng anak mismo ni Teves na si Axel. We are held against our will. They are not letting me go, and they don't have Sira Laiha Mandado. My father, Arnie Teves, has been kidnapped. At around 7 p.m., he already had information that a private aircraft was scheduled to fly over to Timor-Leste. And then at 8 p.m., immigration officers arrived at his residence and picked him up. They just picked him up without documents, without warrants, or any form of legal documents. Wala raw access kay Teves ang kanyang mga abogado. Ang kanyang legal team doon, naghaina ng petition for habeas corpus. Writ of habeas corpus is a preliminary writ. It is a Sorry to see ha. Ayaw kong magsalita patungkol dito sa abogado nito, pero kadalasan hinawakan ito na kaso no, yung may mga lahat talo. Lahat ng hinawakan niya dito yung mga makasalanan. Diba? Ako wala akong ibang sasabihin ha. Pero ito, lahat ng hinawakan niya talo, lahat ng hinawakan niya puro dihado. Hindi naman nanalo. 'Di ba? Ako minsan natatawa ako eh. Lahat na ay nako. Ayoko na magsalita. arrest a person detaining another to produce that person in court and to justify to the court the cause of his caption or his arrest. So kung i-grant po yung writ, dadalhin po sa hukuman si Ginoong Teves at doon po ay kailangang makumbinsi ng mga authorities na umaresto kay Ginoong Teves kung bakit siya inaresto. Ang Department of Justice, minomonitor pa muna ang sitwasyon sa Timor-Leste at inaantabayanan ang mga magiging hakbang ng gobyerno doon. Tinawag namang fake news ng DOJ ang sinabi ng pamilya Teves na may private aircraft ng Pilipinas sa Timor-Leste kagabi. Matatanda ang kinasuhan si Teves sa tinuturing mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo noong March 2023. May arrest warrant at Interpol Red Notice si Teves para sa mga kasong multiple. Ayan, nakita nyo mga kababayan. Meron siyang red notice ng Interpol. Bakit kailangan mo pa ng warrant of arrest? Bakit kailangan mo pa ng mga documents na ipakita? Kung mismong ang naghuli sa'yo, otoridad ng Timor-Leste, Interpol at kawani ng kanilang gobyerno doon. Nasa Interpol nga naman, nakalagay ang pangalan ni Teves. Alam nyo, minsan sa totoo lang, sabihin na lang natin kinidnap para matapos na yung usapan Kaya sabihin na lang natin kinidnap para matapos na yung usapan. Tigilan nyo na ngayon, sawa na kami sa salitang kidnap. Kung ayaw mong kidnapin, edi sana sumuko ka. Kapag nahuli ang isang kriminal, kidnap. Pero kapag ang kriminal pumatay, thank you. Ganun ba yon? Kidnap for criminals?
Di ba? O, continue natin. murder, frustrated murder, at attempted murder. Sir Maki Kwan, hello Itinuring din po. siyang terorista ng Anti-Terrorism Council. Si Teves, nakaalis ng Pilipinas. Tinuring din siyang terorista ng Anti-Terrorism Council. So, paano nyo nasabi ngayon na kidnap? Terorista na nga siya. Aba? Tigilan nyo nga ako, parang masyadong Alam nyo, minsan mga kababayan, masyadong matalino na yung mga Pilipino. Hindi na natin alam yung gagawin natin. Minsan, ang presidente natin, gusto ng mga Pilipino na ang presidente gawing uto-uto, gawing tanga. Gusto ng kapwa natin Pilipino na ang ating bansa maunlad. Pero paano nga uunlad kung bawat isa sa atin lahat matatalino? Parang walang nangyayari. Diba? Sa First Squad Forever, Miguel of shoutout po, Ma'am Brinda. Hello po. Di ba? At nagpunta sa Timor-Leste noong April 2023. Pagsapit ng March 2024, inaresto si Teves sa mga otoridad sa Timor-Leste. Pero pinalaya rin siya kalaunan matapos pagbigyan ang kanyang habeas corpus petition. Humiling din siya ng asylum doon. Ang Pilipinas humiling naman na i-extradite si Teves. Una itong pinagbigyan, pero binasura rin kalauna ng Timor-Leste Court of Appeals matapos umapila ang kampo ni Teves. Ang desisyong yan, inaapila at binatikos pa ng Pilipinas. Nitong Marso, sinabi ng Department of Foreign Affairs na dismayado ang Pilipinas sa kawalan umano ng tiwala ng Timor-Leste. Sabi pa ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, makakaapekto raw ito sa hiling ng Timor-Leste na maging miyembro ng ASEAN. Kasunod nito, nagpahayag si Timor-Leste President Jose Ramos Horta na nais na nilang maalis sa kanilang bansa si Teves sa lalong madaling panahon. Ngayong buwan, ilang araw bago ang ASEAN Summit, naghayag na ang Pilipinas ng pagsuporta sa ASEAN membership bid ng Timor-Leste. Kasunod ng ASEAN Summit, si Teves inaresto ng Immigration Police kagabi. Ang byuda naman ni Degamo na si incoming Negros Oriental 3rd District Representative Janice Degamo, sinabing ang pag-aresto muli kay Teves ay isang makabuluhang hakbang tungo sa katarungan. Nananatili pa rin daw ang kanilang sigaw, ang mapanagot ang mga nasa likod ng krimen, gaano man kalayo o katagal silang magtago. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Diba, mga kababayan? Yun ang balita. Alam niyo, sa totoo lang, dito sa ating bansa, mga matatalino ang Pilipino. Ngunit, ang pagiging matalino sa isang Pilipino ay ginamit sa kalukuhan. Diba, napansin niyo ba mga kababayan? Pagdating sa mga kalukuhan, napakatalino ng mga Pinoy. Pagdating sa tama, kahit mali, ginagawang tama at gustuhing lusutan. Alam niyo, parang impeachment lang yan ni Sara. Sampalin ka na ng isang damakmak na resibo at sasabihin mo pa rin, hindi ako sasagot. Sasabihin mo pa rin, wala silang karapatan na mag-gather ng information kasi nasa batas yan. Alam niyo yun? Tapos, nakulong si Digong kasi pumatay ng 30,000 katao or nag-utos na pumatay. Yeah? Actually, si Digong hindi pumatay. Pero, hindi po gagawin ng mga pulis or ng otoridad sa ating bansa ang patayin ang mga adik kung walang pirma at walang utos ng nakakataas sa kanila. So, sino ba dapat ang ikulong? Si Bato ba na inutusan ni Digong o si Digong na nag-utos? Malamang nasa saligang batas at sa Philippine Constitution na kung sino ang mastermind, siya talaga ang malulugmok. Di ba? Ganun po yun, mga kababayan. Alam niyo, minsan dito sa ating bansa, napakatalino lahat ng Pilipino. Kaya sa sobrang katalino natin, walang umunlad eh. Uunlad ka lang kung mag-OFW ka, magkuskus balungos ka dun sa ibang bansa. Di ba? Kasi kung dito ka sa ating bansa, hindi tayo uunlad. Bakit? Ang umuunlad lang sa ating bansa ay ang mga negosyante. At kadalasan din sa mga negosyanteng umuunlad, tumatakbong politiko para pagtakpan at mapangalagaan ang kanilang negosyo. Tama po ba ako? Mga kababayan. Diba? Dito nga lang sa ating bansa na ang pinakamayaman Chinese. Bakit? Sa China ba? Shh! Sa China ba? Shh! Hoy! Wait lang po mga kababayan.
Mga kababayan, pasensya na po kayo kasi yung baby dog dito nga bagong panganak lang na ipit siya, umiiyak. So ito na. Sobrang talino, naging bobo. 'Di ba mga kababayan? 'Yon ang problema sa ating bansa. Ngayon, sunod nating pag-uusapan mga kababayan, tapos na tayo diyan kay Teves, no?